Sa Taguig nagpag-abot ang mga supporter ni na Mayor Lani Cayetano at ang karibal sa pagka-mayor na si Rica Tinga. Higit 10 ang sugatan sa sumiklab na gulo. Nagpapatrol, Jasmine Romero. Hindi mapigilan ng tumatakbong mayor sa Taguig na si Rica Tinga ang maging emosyonal. 12 sa kanyang mga supporter at kapwa kandidato ang nakakonfine ngayon sa ospital matapos umanong atakihin ng mga tauhan ni Mayor Lani Cayetano. Kwento niya, pasado alas 9 ng umaga ay nagsasagawa sila ng house-to-house campaigning at nagdesisyong magtungo sa City Hall para manuyo ng mga botante. Sa videong ito na kanilang nakuha, tinangka nilang pasukin ang Taguig City Hall. Respect lang po. Pero hindi sila pinayagan ng mga tauhan ng Public Order and Safety Office o POSO na makapasok. Dahil dito, nagtungo sa gilid ng City Hall ang mga tauhan ni Tinga pero pinigilan pa rin sila. Ang ilang mga supporter, itinaas na ang mga kamay at nag-peace sign. Pero sinugod pa rin sila ng mga taga-POSO. Silog. Tinubugbog na. May angels, minors, 17-year-old little girls, tiny girls. Kabilang sa mga sugatan, ang 75 taong gulang na lola. Putok din ang ulo ni Ervic Vihandre na tumatakbong konsehal. Cayetano, sila lang ang akala nilang tama. Batas lang nila umiiral sa Taguig. Buwelta naman ang kampo ni Cayetano, desperado lang sinatinga na manalo kaya nila ito ginagawa. Sugatan din umano ang ilan nilang tauhan. Sinubukan ulit nila pumasok. Nambato sila, napilitan yung mga tao namin na depensa ng mga sarili nila. Nanawagan na ang mga Tinga sa COMELEC na ilagay ang Taguig sa kanilang kontrol para maiwasan ang mga katulad na insidente. Jasmine Romero, Patrol ng Pilipino. Inirereklamo ang ilang kaso ng umano'y vote buying o pamimili ng boto ng mga kandidato sa magkakaibang lugar mahigit 1 linggo bago ang halalan. Nagpapatrol, Jack Batallones. Lumabas sa social networking sites ang mga litrato ng umano'y talamak na vote buying sa probinsya ng Cavite. Nagtuturoan sa isyu ang magkatunggali sa pagkagobernador. Sina ex-Governor Ayong Maliksi at incumbent Governor John Vic Remulla. Ang kampo ni Maliksi, nagpakita ng mga litrato ng umano'y pamumudmud ng pera at gift certificates para sa bigas ni Remulla. Isang grupo rin ang nagsampa ng kasong vote buying laban sa gobernador. Hindi lang napoprostrate kasi talagang hindi katanggap-tanggap. Pero mariin itong itinanggi ni Remulla. Si Maliksi nga raw ang sangkot sa vote buying. Ipinakita niya ang isang ID ng Liberal Party, ang partido ni Maliksi. With the ID, 500 piso bibigay kagad. Wala tayong resources na para mamili ng boto. In fact, hirap na hirap nga kaming... Hamon pa ni Remulla sa mga nagdidiin sa kanya, patunayan ang aligasyon. Pero I challenge them to produce solid evidence na ginagawa namin yan. And I will present my solid evidence na meron kayong vote buying. Sa Isabela naman, inireklamo rin ng vote buying ang mayoralty candidate sa bayan ng Gamo at mga taga-suporta. Namimigay umano ng bigas ang mga inirereklamo kapalit ng boto ng mga residente. Ganito rin ang reklamo sa ilang pambato ng Liberal Party sa Iloilo. Idinulog na ito ni Iloilo 2nd District Representative Augusto Sihuco sa COMELEC Provincial Office. Jack Batallones, Patrol ng Pilipino. Umiinit rin ang politika sa Antipolo City. Tinawag na chief political gimmick ni mayoralty candidate June Henares ang natagpuang bomba sa campaign headquarters ng kalabang si Mayor Nilo Leyble. Bintang ni Henares, pakana ito mismo ni Leyble para makakuha ng atensyon sa publiko. Kahapon isang granada, tear gas canister at 3 Molotov bombs ang inihagi sa campaign headquarters ni Leyble sa barangay San Luis. Ang tear gas lang ang siyang sumabog. Kinondena ni Leyble ang insidente at nanawagan ng patas na laban sa pagkaalkalde sa Antipolo City. Patuloy pa rin ang manhunt operation ng mga pulis kay Mayor Ryan Luna ng Bangged Abra. Ito'y matapos siya sampan ng kasong murder ng DOJ dahil sa pagpatay kay Brenda Crisologo, asawa ni Mayor Edwin Crisologo ng Tineg Abra noong 2007. Si Luna po ang tinuturong utak sa nasabing krimen. Agad din nagpalabas ng warrant of arrest ang korte sa Bangged para arestuhin ang puganting mayor. Sa ating halalan one-on-one, si una senatorial candidate Gregorio Gringo Onasan. Bilang dating opisyal ng AFP, ano nga po ba ang masasabi niya sa sigalot sa China at Malaysia? Anong gagawin mo para makapasok sa Magic 12? Actually, Alvin, mas importante sa akin yung laban.
hindi yung resulta. So, para sa akin, mas importante yung mensahe. Tatayo lang ako dun sa 15 years na record ko bilang senador. Consistent yung pinaglaban ko. No? Kalayaan, kapayapaan, justisya, mahirap. Ano ang stand ng Gringo Unasan sa diborsyo? Tutol dahil sa epekto nito sa pamilya at kasagraduhan ng kasal. Tama ba ang diskarte ng gobyerno sa problema natin sa China at Malaysia? Hindi. Mag-performance audit tayo dun sa mga nilagdaan natin na multilateral at bilateral. At alamin natin kung may silbi ito. Okay. So, usapin ng pork barrel. Marami yung clamor na huwag ipamigay nyo yung pork barrel na yan. Susuporta ako dyan. Pero aalamin natin, in the spirit of transparency, kung saan mapupunta. Ano po ang pananaw ninyo doon sa permit to campaign? Ang legally authorized na armadong grupo lang ay Sandatahang Lakas at Philippine National Police. Kailangan magpaliwanag yung ating Department of Interior and Local Government. Bakit? May nangungulekta ng revolutionary tax at may illegal na checkpoint. Kayo ba ay trapo, bimpo, batang isinubo na magulang sa politika o bagong politiko? Bagong politiko. 15 years na nating napatunayan yan. At tayo naman hindi lamang nagsalita, Alvin. Itinaya natin ang ating buhay, karangalan, pamilya, at posisyon. Consistently for the last 40 years of my life. Nagbabala ang Department of Labor sa mga naghahanap ng trabaho na mag-ingat po sa mga kumpanyang imbis na magbigay ng trabaho, abay nang hihingi pa ng pera at namimilit sa mga aplikanteng bumili ng kung ano-anong produkto o serbisyo. Dumulog na sa dole ang grupong ito ng mga manggagawa ng HWMS, isang kumpanyang nagbibenta ng health insurance. Niloko raw sila dahil hindi umano tinupad ng opisina ang pangakong sweldo at komisyon. Pinabili rin daw sila ng insurance sa halagang 3,000 pesos na ang kasunod ay sila rin ang mag-aalok sa iba. All we thought, yung ibibigay nila sa amin, yung sinasabi nila 650 per day. Naniniwala namin, yung insurance na binili namin sa kanila worth 3,000 ay mababawi namin. Doon, gusto lang namin is tigilan na nila at malaman ng buong Pilipinas na may kumpanya na ganito yung modus operandi nila. Pati tuloy ang dole, nagbabala na rin sa mga naghahanap ng trabaho na mag-ingat para hindi maloko. Aalamin kung may mayor's permit ba kayo. Kapag sinabi sa inyong magbebenta-benta kayo, mag-ingat na kayo. Bogus yun. Pag pinagbabayad kayo ng mga ID, bogus na yun. Pero dumipensa ang HWMS. Lehitimo raw silang marketing company at hindi bogus gaya ng paratang ng nagrereklamo. Kompleto raw sila sa permit. Bagamat sinagot ang akusasyon, nakiusap ang kanilang HR manager na itago ang kanyang muka for security reason. Napakalinaw po sa pinirmahan nilang letter of appointment or tinatawag po namin kontrata na walang employer-employee relationship at ang kikitain mo ay magbabase lamang po sa mga sumusunod ang pagbebenta mo ng aming produkto. Maghaharap sa Dole NCR sa Mayo 7 ang mga nagreklamo at kinatawan ng kumpanya. Ang issue po rito ay kung malinaw bang naipaliwanag sa mga manggagawa na sila'y walang sweldo, allowance lang at komisyon kapag nakabenta. Kaya tama po yung dole na bago kumagat yung mga aplikante, naku mag-isip-isip muna kayo, baka imbis na kumita, naku kayo pa po ang gagastos. Kapag narating mo ang Inambakan Falls sa Hinatilan, Cebu, siguradong mapapatalon ka sa sobrang ganda. Ito talaga yung lugar na dapat yung puntahan. Kaya sa inyong pamamasyal, malay nyo, kayo rin may madiskubring nakatagong yaman na di pa nararating ninuman. Ibahagi nyo ito sa amin at itatampok natin dito sa Miss Ko To. Sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang mga komento, maraming salamat po. At nais din namin magpasalamat sa skiptomalu.net para sa pagkain na sinanta at pinakupu ng itinampok namin noong nakaraang linggo. Susunod, Floyd Mayweather at Robert Guerrero kapwa pasok sa timbang sa kanilang weigh-in. Pambihirang F1 experience ng mga Pinoy umarangkada na. At Pinoy fans nagbalik new wave, lahat ng yan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
Parehong pasok sa timbang sina Floyd Mayweather Jr. at Robert Guerrero sa kanilang weigh-in sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada kanina. Naunang sumalang si Guerrero na may bigat na 147 pounds. Sunod naman si Mayweather sa timbang na 146 pounds. Didipinsahan ni Mayweather ang kanyang perfect record na 43-0 at kanyang welterweight belt. Isang pambihirang experience ang ipinaranas ni Marlon Stockinger at ng F1 Lotus team sa mga Pinoy. Isang Formula 1 na kotse ang pinatakbo sa Quirino Grandstand sa Maynila. Napapatrol, Dayan Castillejo. Excited ang mga Pinoy na marinig sa unang pagkakataon ang lakas ng tunog ng makina ng isang F1. Hindi naman sila binigo ni Marlon na dumaan hanggang sa harap ng Quirino Grandstand. Super bilis! Lalong nasiya ng lahat ng gumawa ng tinatawag na donut si Marlon sa harap mismo ng grandstand. Masayang-masaya si Marlon na nadala ng kanyang Lotus team ang F1 dito sa Pilipinas. Happy rin ang fans na makita ang kaisa-isang Lotus Junior driver mula sa Pilipinas. I think we have one more run, so hopefully everyone's enjoying the show so far. Enjoy ang ibang sumubok sa F1. Pinasubok rin sa news team ang F1 na minaneho ni David Valsecchi. The speed was quite high, down there. We enjoyed. You were like giving me a little nervousness, but so nice, so powerful, and the brakes are amazing. May bonus exhibition pa ang mga karters, drifters, motocross riders. Sa tanghali lumipat naman sa Mall of Asia ang Manila Speed Show. Umikot muli si Marlon. Hanggang bukas pa ang motorsports extravaganza ng Lotus F1 Manila Show. Dayan Castillejo, Patrol ng Pilipino. Nagbalik new wave ang Pinoy fans sa dinagsang concerts ng mga patok na banda noong 80s. Ang The Alarm at Modern English. Nagpapatrol, Gretchen Pulido. Back to the 80s ang gimmick kagabi ng New Wave fans sa arena sa Pasay. Enjoy ang lahat sa paboritong 80s hits ng opening act na si Juan Miguel Salvador and The Authority. Nakipagrakrakan ng fans sa 80s English punk rock band na The Alarm sa kanilang hits na Absolute Reality at 68 Guns. All out naman ang 80s new wave band na Modern English nang awitin ang all-time favorite hit nila na Melt With You. Masayang-masaya ang banda sa napakainit na pagtanggap sa kanila ng Pinoy fans sa unang pagbisita nila sa bansa. May concert din ngayong gabi ang Modern English sa Angeles, Pampanga. Gretchen Pulido, Patrol ng Pilipino. Parinig ka? Reaching out. Hindi ko masyado alam yung mga kantang yun. Justin Bieber na yun ako. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Kami, ang inyong patrol ng Pilipino, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.